Okay, magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge of the day. Proverbs 15:13, A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. Yan po ang pamagat natin ngayong March 11 po, Wednesday. Ano ho? And pag sinabi pong merry dyan ay glad, joyful, and rejoice. Yung cheerful naman po, yatab sa Hebrew, be comely, make well. Yung countenance po ay face. Ano ho? So makikita nyo po dyan yung unang praise na yung masayaing puso, yung merong glad, joyful na puso, ay make it a cheerful countenance. Nagiging maayos ang kanyang muka. Ano ho? Pero sabi dyan, but by sorrow, yung word na sorrow po ay pain, injury, or hurt. Ay pag-hurt po or painful, injured, yung kanyang spirit, the heart, the spirit is broken, sabi ng Biblia. Yung broken po ay stricken, wounded, and afflicted. Kaya nga po makikita niyo po maraming tao na pagka-wounded spirit po siya, or wounded heart, or broken heart, or painful yung heart niya because of na-offend, or nagalit, may kinakagalitan, merong kaaway, ay yung kanyang spirit is broken. Kung ano-anong nakikwento niyan, kung ano-anong pinagsasabi niyan, nagiging, kumbaga, nababaliw yung taong yan. Kumbaga, kung ano-ano ang kanyang, hindi mapakali ang kanyang spirit kasi nga broken eh. So, bakit broken? Sorrowful siya, in pain, injured yung kanyang puso at hurt. Kaya nga po, dapat po, makontrol natin eh. So, by the way po, ang pagiging merry at sorrow ay choice. Nasa iyo po yan eh. Kung gusto mong maging masaya, choice mo yan. Kung gusto mong maging sorrowful, choice mo yan. Di ba? So, it's a matter of choice to be merry and to be sorrowful. Depende sa iyo yan. Kasi kung kung may naririnig ka, na-offend ka, may kagalit ka, may kaaway ka, marami silang nasasabi against you, pwede ka namang hindi maapektuhan eh. You can, may kasabihan nga, you can hear them, but you don't listen to them. Kung tama ang sinasabi nila, baguhin mo ang sarili mo. Sabi nila, tamad ka, at totoo naman, di magsipag ka. Pag hindi naman totoo, di wag mong paniwalaan. Ganun kasimple eh. Oho, so gagamitin sila ng Diyos to improve yourself. Di ba? Pag may sinabi silang patungkol sa'yo, against you, isipin mo muna, tama ba yon? Kung tama, tamad nga ako, di magsipag ka, o di ginamit sila ng Diyos. Pero kung hindi naman tama, huwag kang magagalit, huwag kang ma-offend, kasi hindi naman totoo eh, di ba? Oho, hindi naman totoo eh. Kaya nga po, ginagamit sila ng Diyos para ma-improve po tayo. Ho, sabihin nila, ay may kabit, hindi naman totoo. Bakit na magagalit? Kung totoo, di i-correct ang sarili. Ganun po kasimple mga kapatid. Sa ating principles of the day, a joyful heart makes a cheerful countenance. Pag masaya ng puso mo, magkakaroon ka ng cheerful countenance. Number 2, a sorrowful heart makes your spirit broken. Diba? And number 3, be cheerful. Being cheerful keeps you away from being sorrowful. So, kung ano man naririnig mo, huwag mong pakinggan at huwag mong kumbaga wag kang masyadong maapektuhan. Don't be offended. Baguhin mo ang sarili. Kung hindi naman totoo, okay lang yun, di ba? Kaysa naman mababaliw ka, hindi mo naman gagawin. Okay, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.